everyone, on this video I want to show you on how to use the import feature of MyBizMate.io on our employees, on how to import po yung ating employees. For example, we have a lot of employees and may database naman na po tayo from our Excel and we want it to just simply import it one click para lang po hindi po tayo mag-manually add po sa ating system. So we have here the import, of course. Open lang po natin, click lang po natin, then we have to download the template para dito po natin ilagay or dito po natin ipe-paste yung mga kailangan po kasi ito lang po yung suggested template po na tatanggapin po ng ating system. So yes, tingnan na po natin isa-isa ng per column kung ano po ang dapat nating i-fill out at kung ano po ang optional lang. So we have here the code, optional lang din po yan. And then we have here the display name. It is a requirement, so it depends on you on how you want to display the name of the employees. It's either mauuna ang last name or mauuna po ang first. So here, optional na po ang last name, first name, and middle name. Basta meron lang po ito. Ito lang po yung required po sa ating employees. And of course, birthday. So meron pong birthday. Note na meron po tayong suggested and strictly ito lang po dapat yung format po na gagamitin natin sa mga dates. So, sa birthday, so kailangan po mauuna po yung year, month, and day. So, to change po yung format po niyan, lang po tayo dito sa home and then general. Then, click lang po natin more number formats. Wait lang po natin. And then, meron po tayong date dito na nakalagay. Then, may mga iba't iba pong suggested format po dyan. Pero, ang piliin po natin year, month, and day. Okay? Then, okay lang po natin yan. So, dun na po. Contact number, optional lang din po ito. Nationality, optional. Teen, optional. And we have here a format for teen. So, kailangan po natin ilagay po yung teen natin dito in 9 digits only. Okay, so we have also here SS number pero optional lang din siya. PhilHealth number, optional lang din po. Pag-ibig, optional. Valid ID, if no teen, optional. ID place of issue, optional. The address, substreet, okay, optional lang din po yan. The zip code, okay, optional lang din po yan. RDO, employment status, kung regular ba yan, probationary, casual, contractual, okay? So, lagay lang natin dyan. Date hard, optional. But note as well, kung maglalagay po tayo, gagamitin po nating format is year, month, and day. Then, date separated, same din po yung format po na gagamitin natin para sa mga dates. Okay, reason of separation, optional. Substituted filing, okay? Yes or no lang po natin yan kung nagpa-file ba yan ng 2316. Okay? So, ang default naman po ito is yes kung meron kung ginawa po nating blanco. Minimum wage earner po ba yan? Yes or no? But the default is yes. Okay? Okay. So, default to no, I mean. So, default to no po ito sa minimum wage earner. Pag wala kang nilagay dyan, it means hindi po yan above minimum na po sila. Region number were assigned, it's optional. So, pero kung maglalagay po tayo, region number for every employee po. Example, NCR or 02. So, yun lang po yung mga kailangan. So, meron pong mga notes at dun meron po yung mga suggestions kung ano dapat ang ilagay po natin. Dito po sa SMW is only for minimum wage earner, also for the factor days per year is for only minimum wage earner. So, yan po yung kailangan po natin fill out para po sa ating pag-i-import po ng ating employees. Now, let's open po yung nakapark po natin na for import po ng employees. Tingnan po natin, for example, ito na po lahat yung empleyado po natin at nailagay na po natin lahat sa template po na suggested po ng ating system. So, ang kailangan lang po natin gawin dyan ay, of course, mag-choose lang po tayo ng file. Just click any part of this box. Then, piliin lang po natin yung file na i-import po natin. Open, yes, and none, minap na. Ito yung laman po ng taas po ng ating mga column kanina. So, yan na po yon. Then, review. Kung may mag-error naman po dyan, magpapakita, magre-red po at hindi po ito clickable.
So, puwede mo na po tayong mag-start over, then choose a file ulit or kaya edit mo muna. Example, edit muna natin and then, Control S lang, okay. So, 'pag na-save na po natin 'yan, puwede na po tayong bumalik dito, then choose ulit po tayo ng file. Click lang po natin yung employees, open po natin and yes, 'pag wala ng, error, okay na 'yan. Review lang po natin. As we can see, may laman na kasi kanina. So, zero yung bago. So, ibig sabihin existing na po lahat ng 'to, meron na po 'yan sa system. At saka hindi niya po dini-duplicate, okey, nare-read po niya na itong mga 'to is already existed in the system at hindi na kailangang i-duplicate or hindi na kailangang i-import. It's just to update, okay. Kung for example, may changes sa address, may changes sa TIN, okay. So, 'yun, i-update lang po natin. I-a-update lang po niya. So, 'yan po. Then 'pag okay na po tayo diyan, as we can see, notes ready. Yung action lang po na gagawin niya is update, hindi po siya magke-create, okay? Import lang po natin 'yan. Then, here we go, imported for employees. And then, done na po natin 'yan. Click done and yes, tapos na. Meron na po tayong master data or database po ng ating employees. And as we can see, may incomplete po na nakalagay diyan kasi missing birthday, missing address, missing zip code. So, kailangan po natin 'yun i-fill out para po makapag-download po tayo or makapag-generate po tayo ng that file for our alpha list. So, 'yun po yung use niyan. May note naman po dito kung ano po yung tapat lang po natin yung mouse, okay, dito po sa incomplete na 'to para po makita po natin yung note kung ano yung wala or kailangan nating ilagay. So, yes, so before we import, dapat lagyan na natin 'yan para sa gayon ay hindi na po incomplete yung tagging po ng alpha list po natin and ready to download, ready to export na po tayo ng ating that file and 'yan, ganyan lang po kung paano, mag-set up, kung paano po mag-add ng ating employees using our import feature. So, pwede pong add ng one by one, mas okay po 'pag marami po tayong employees, mas okey po yung import. So, ayun lamang, marami pong salamat.